Dalayan, ito po ay napapaloob sa isa sa mga statement natin yung pagbibigay po natin ng ating ikat po. So, giving in the Old and New Testament, sabi po ng ilan, hindi na raw puso, dapat hindi na nagbibigay ng tithes ngayon kasi nasa new covenant na tayo, we are in a better covenant. So, kaya para maintindihan po natin, tingnan po natin, buksan natin mga isipan, para maintindihan natin, ano ba ang connection ng pagbibigay sa lumang tipan dito sa bagong tipan? Ano ba ang connection ng tithes ngayon dito sa bagong tipan? Okay. So, sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2, sabi po ng Tagalog, ganito po sinasabi. Sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita. At ipunin niyo ito upang pagdating ko yan ay nakahanda na ang inyong tulong. So, sa Apostol Pablo po ito, inikayat niya ang kanyang kapatid sa pananampalataya na bawat linggo maglaan kita para itulong o maging koleksyon para po sa paggamit sa ministeryo. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 7, in Living Translation, sabi ni Paul pa rin, since you excel in so many ways, in your faith, in your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, ang sabi ni Paul, and your love from us. Sabi niya, buhusay niyo sa pananampalataya, gifted kayo sa pagsasalita, mataas ang inyong kaalaman, kayo ay masigasig, gifted kayo sa pagmamahal, pagmamahal sa amin. Pero may karugtong ang sabi niya, I want you to excel also in this gracious act of giving. Sabi niya, kung gaano kayo mahusay sa mga bagay na yan, dapat higit din kayong humusay pagdating po sa pagbibigay. Amen? Amen. Nandiyan po ba tayo? So, bago tayo magpatuloy, meron pa akong ikwento sa inyo, meron pong isang sikat na istorya tungkol po sa isang lalaki na nag-struggle financially. Pero nangako siya sa Diyos na kung siya ay pagpapalain nito, siya ay magiging tapat sa kanyang pagbibigay sa Panginoon. Noong mga panahon na yun, mga kapatid, siya po ay kumikita ng 3,000 kada linggo. Doon sa 3,000 na yun, na kanyang kita kada linggo, masaya po niyang sinusulat yung amount po ng kanyang tithes and offering dun sa kanyang envelope. Magkano nga po yan? 300. Masaya siya sinusulat, 300, tapos offering 100, masaya siya. Kahit kumikita lang po siya ng 3,000 pesos per week. So dumaan po ang maraming mga taon at pinagpala po siya ng Panginoon. Di nagtagal, dahil sa kanyang pagiging tapat sa Panginoon, biniless siya ng Lord and he was making 300,000 per month. 300,000, tama ba? 300,000 per week dahil sa kanyang, siguro, nag-business siya. So, ang ibig sabihin niya, mga kapatid, tuwing siya susulat doon sa kanyang sobre, ang kanyang sinusulat, 30,000 sa kanyang tithes at 10,000 sa kanyang offering. So, magkano yun? 40,000. Magkano? 40,000. So, na-stress siya. Tinawagan yung kanyang pastor, sabi niya, Pastor, nung nagtatayip lang ako ng 300 at nag-offering ng 400, napakadali. Walang problema. Pero ngayon, nahihirap akong sumulan doon sa tithes and offering envelope sa church, linggo-linggo na. Dahil habang dumadami yung kanyang tinatanggap, lalo siyang kumakapit ng mahigpit doon sa kanyang kayamanan. Alam niyo po, tuwing pinag-uusapan ng pera sa church, parang ang naging intentional. Yung intentional po ba tayo? Iba tahimik at makikinig, pero may labanan na nangyayari sa kanyang puso. Tama ba? Yes. Amen? Yung iba naman, gagawa na kung ano-anong mga bagay para kunyari ay busy at hindi makarinig ng mensahe. Tama? Pero may mga taimtim namang nakikinig at nagsusuri. Hallelujah. So may ganito tayo mga reaksyon. Alam niyo po kung bakit? Dahil tayo po, nakasanayan na po natin sa mundong ito na hawakan ng mahigpit yung mga bagay na mayroon tayo at kung maaari mga kapatid ay maiwasan o ayaw natin mabawasan ng mga bagay na mayroon tayo. Amen po ba?
So isinisiksik po sa ating isipan na ang ating seguridad, yung ating security po, ay nakasalalay sa dami ng ating yaman, nakasalalay sa dami ng ating ipon, at ang halaga po natin ay nakabase kung gaano tayo kayaman, sa kung gaano karami yung ating mga kapirahan. Pero kapag binasa po natin ang Biblia, makikita po natin madalas po na pinag-uusapan po ng Diyos ang tungkol sa pera. Sino ba nakapansin yun? Pag binabasa niyo yung Bible, madalas pinag-uusapan ng Panginoon ang tungkol sa pera. Sino ba nakapansin? Ano po? Dahil po, may malalim po kasi koneksyon, yung hindi may paghiwalay na ugnayan, yung ating spiritual na buhay sa kung paano po natin ginagastos o pinamamahalaan yung ating pong mga kayamanan. Meron pong malalim na ugnayan. So, sa madaling salita, there is a direct, unbreakable link between our spiritual lives and how we handle our resources. Ang pera, mga kapatid, kung hindi po natin ma-handle sa paraang itinuturo po ng Biblia, maaaring maging kapalit ng Diyos po ito sa ating buhay. Naniwala po pa kayo? Kapag hindi po natin handle ng maayos ang ating mga kaperahan sa paraang itinuturo po ng Bible, delikado po yan kasi pwedeng maging kapalit yan ng Diyos sa buhay natin. Matthew chapter 6:24, sabi po doon, "No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other," sabi doon sa bandang huli. "And you cannot serve God and be enslaved to money." Sa ibang salin po, you cannot serve both God and money. Amen. So, totoo po na hindi masama ang maghangad na magkaroon tayo ng financial security. Hindi yan masama, mga kapatid. Pero nagbigay po ng warning ng Panginoong Jesus na wag po natin hayaan na ang kayamanan po ang mamuno sa ating puso, huwag natin hayaan ang kayamanan ang maging Diyos-Diyosan po natin. Amen. So church, tinuturuan po tayo magbigay, hindi para hingin ng Diyos yung ating mga pera, hindi dahil may kulang ang Diyos. Hindi po tayo nagbibigay dahil may pangangailangan ng Diyos. Hindi po, hinihikayat na tayo magbigay upang palayain tayo sa nakaka-attract o nakakabighani at nakakasakal na pagsamba sa mga material na bagay. Yung ating pong pitaka po ay parang panukat kung ano talaga ang ating nasa puso. Amen. Amen. Malinaw po ang sinabi ng Panginoong Jesus. Kung babasahin mo po yung Matthew chapter 6 verse 21, sabi na, sapagkat kung naroon ang inyong kayamanan, nandoon din ang inyong mga puso. So hindi puso ang nagdidikta dapat ng pera. Mali po. Hindi sa ganitong klase po ng setup, hindi po puso ang nagdidikta sa pera, kundi ang pera ang nagdidikta sa puso. At iyon po ay mapanganib. So ang gusto po ng Panginoon ay yung ating puso po dahil alam niya na yung ating mga puso laging nakadikit sa ating mga pitaka. Okay. Hindi po ba? Nandiyan po ba tayo? Ang pera ng tao nakadikit lagi sa kanyang pitaka. So, balikan po natin yung ating pong pinag-aralan nung nakaraang linggo, let's have a recap. Last week, tinalakay po natin na sa lumang tipan, may dalawang klase po ng tithes, may dalawang klase ng pagbibigay ng ikapo. Ito po yung Abrahamic tithe. Sa Genesis chapter 14 verse 20, and Abraham gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. So ito po yung characteristic, ito po yung nature ng Abrahamic tithe. Una, ang Abrahamic tithe, mga kapatid, it was a pre-legal and pre-covenant act. Ibig sabihin, ginawa yung pagbibigay ng ikapo bago pa magkaroon ng batas, bago pa magkaroon ng kasunduan. So ibinigay ito daang taon pa man bago itatag yung batas ni Moses doon sa bundok ng Sinai. So ibig sabihin, kasi sabi ng maraming mga theologians ngayon, sabi ng ibang maraming Christian ngayon, wala na tayo sa ilalim ng batas, tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ng Panginoon. Kaya hindi dapat tayo sumusunod sa batas. Hindi dapat tayo nagtatay sapagkat ang tithes ay nasa ilalim ng batas. Pero dito pinapakita na bago pa ibigay yung batas, nagtatay na po si Abraham. So nagtatakda po ito ng prinsipyo ng magpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ba ng pagbibigay. Gamit po yung unang bahagi ng kanyang provision. Gamit yung unang bahagi ng provision ni Lord. So, pangalawa,
It was a voluntary act of gratitude in response to what God had already done. Walang utos. Hindi nagutos si Lord na magbigay sa panahon ito. Pero nagbigay si Abraham bilang voluntaryong aksyon ng kanyang pasasalamat. Pusang loob ng pasasalamat bilang tugon sa mga bagay, pagtatagumpay at pagpapala na ginawa sa kanya ng Diyos. Pangatlo, it was an act of acknowledgement of God's sovereignty and ownership. Ibig sabihin, ito po ay pagkilala sa pagiging makapangyarihan at tunay na pagmamayari ng Diyos sa lahat ng bagay. So, kinikilala niya na ang Diyos po ay ang may-ari ng langit at lupa at siya po ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, lahat ng provision, lahat ng pangangailangan. Pangatlo po, it was an act of worship and humble submission. Ibig sabihin, ito pa ay akto ng pagsamba at pagpapasakop sa Diyos. Nung inalay po ni Abraham yung kanyang ika po kay Melchizedek, pari po ng Diyos na kataas-taasan. Si Melchizedek po ay tanda at larawan ng Panginoong Yesus. Ito po ay nangangahulugan ng pagpaparangal sa Diyos at pagbibigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ipinalagang kinatawan tulad ni Melchizedek. So by giving his tithes, Abraham obeyed and honored God through the appointed representative. So, as far as this discourse is concerned, tithing never started as a law. Amen! Amen. Pangalawa, meron tayong tinatawag na Levitical tithe. Ito yung Levitical tithe, the nature of the Levitical tithe. So, Malachi chapter 3 verse 10, ang sabi doon, bring all the tithe into the storehouse, there will be enough food in my temple. So, ano ba yung nature ng Levitical tithe? Unang-una, it was mandatory. Ipinag-utos, dapat sundin. Amen. Mandatory yung Levitical. Formal na itinatag sa ilalim ng batas ni Moses sa bundok Sinai bilang utos na dapat sundin. Sabi nila, ito ay para sa Israelita lamang. Okay, pagpalagay natin, para sa Israelita lang. Sige, pagbigyan po natin. Another nature of the Levitical tithe was, it was an act of obedience and covenant loyalty. Ibig sabihin, ito po ay pagsunod sa sinabi ng Diyos. Pangatlo po, it acknowledges God as owner of the land and giver of the harvest. Leviticus chapter 27 verse 30, ang ikasumpung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Ito ay pagkilala na lahat, patulad po ng ginawa ni Abraham, kinikilala niya na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Pangatlo, tama ba? Pangatlo? Pang-apat, ng nature ng Levitical tithe, it supports the Levites, the worship, and the poor. Ito po yung ginagamit para panatilihin po yung national religious worship ng Israel. Ginagamit para tugunan yung pangailangan ng mga namamahala sa templo tulad ng mga kaparian at mga Levita at lahat ng gagamitin sa kanilang pagsamba at maging sa pagtulong po sa mga mahihirap. At sinabi kong mahihirap mga kapatid, ito pa yung mga taong wala talagang inaasahan ikabubuhay. Okay? So yun po, doon po yung nature ng Levitical tithe. Sa madaling salita, ang Levitical tithe po ay ginagamit para may pagpatuloy, hindi matigil, hindi mahinto ang gawain ng pagsamba. Amen? Nandiyan po ba tayo? So, ngayon, nandito na tayo sa New Covenant. Nung namatay doon si Lord, doon sa krus, pinalaya niya tayo sa kautusan at binigyan niya tayo ng better, tinatawag natin better covenant. Pero alam niyo po ba mga kapatid, that the new covenant calls every believer to a higher standard of living. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. That every believer calls, that every believer ay dapat magbigay ng higit pa doon sa inaasahan. Amen. Amen? Nandiyan po ba tayo? Amen. So, dito pa sa ikalawang sulat po ng ni Apostol Pablo sa simbahan po ng Corinto, inayos po niya yung pagtulong, yung pagbibigay para sa mga Kristiyanong naghihirap po sa Jerusalem. Mayroon po kasi matinding tagutong sa Jerusalem. Ang ginawa niya, in-encourage niya yung Corinthian Church na magbigay para yung ibibigay nila ay itulong po doon sa church sa Jerusalem na matindi ang nararamdaman paghihirap. Nangyayari pa rin ngayon.
Pero sa halip po, mga kapatid, na sila po ay sisihin, sila po ay manipulahin ni Apostol Pablo, sila po ay takutin para pilitin silang magbigay. Ang ginawa ni Apostol Pablo, ibinalik po sila doon po sa aral po ng mabuting balita. Ibinalik po sila doon ni Apostol Pablo. Pinaliwanag po ni Apostol Pablo ang maganda at nakapagbibigay na buhay na paraan ng pagbibigay ng mga Kristiyano. At sa ilalim po ng bagong tipan, mga kapatid, naniniwala po ako mga kapatid, na higit pa sa 10 yung kanilang ibigay. Naalala niyo si Zaccheo? No. Nung naborn again siya, sabi niya, babalik lahat. Na mga kayamanan ng daya ko at kung meron pa, babalik ko na ikaw 4 na beses. So under the new covenant, generous giving is encouraged. Ang new covenant, mga kapatid, hindi nagtuturo na magbigay ang mga Kristiyano ng kakaunti. Basahin niyo po Biblia natin. Kaya lang po may mga kumakalaban po sa tithes kasi po, dalawa lang naman ang dahilan. Una, ayaw talaga magbigay. Paraan lang nila yun para hindi makapagbigay. Pangalawa, gusto nilang magbigay ng higit doon sa 10. Amen. Ang bagong tipan, nagtuturo ng mas malalim na pag-ibig, mas maluwag na puso, at mas masagalang pagbibigay. 1 Corinthians chapter 8, verse 7. Ang sabi ni Paul, since you excel in so many ways, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, in your love for us, I want you to excel also. Parang sinasabi niya, gusto ko rin na managana kayo, gusto ko rin na maging magaling din kayo pagdating po sa inyong pagbibigay. Gusto ko na humusay din kayo sa inyong mga pagbibigay. So pinuri po sila sa kanilang paglago sa kabutihan, paglago sa pananampalataya, paglago sa talino, sa kasipagan, sa pagmamahal. Pero hinamon din niya ang mga iglesia sa mga mananampalataya sa Corinto na maging mahusay din sa pagbibigay. To be generous in their giving. So totoo, narinig natin mga kapatid, the new covenant calls every believer to a higher standard of giving. Hello? So hindi po ibinaba ng new covenant yung standard niya ng pagbibigay. Hindi po yan binaba ng new covenant. Sa halip, itinaas pa niya ito. Kaya po ang tanong ay hindi po kung ano ang pinakamababang halaga na dapat kong ibigay. Hindi po ganoon. Kundi, ang mga mananampalataya sa bagong tipan, nagtatanong ng ganito, paano ko mapararangalan ng Diyos sa lahat ng mga ipinagkatiwala niya sa akin? Amen? Nandiyan po ba tayo? How can I honor God with everything He has entrusted to me? At syempre, dahil nga ang New Testament nag-encourage sa atin ng generous giving, para malaman natin kung generous giver na tayo, there must be a standard. Amen? Katulad nga po ng aking illustration na nakaraan, para malaman ng isang tao na mga namamasukan, sino ba mga namamasukan dito? Mga nagtatrabaho. Kitas nga po kami. Yan. Para malaman po natin kung late tayo o hindi, meron standard ng oras ng pasok. Dito ba? Amen. Kunyari, ang standard ng pasok ay 8 o'clock. Dapat, bago mag-8 o'clock, naka-punch na o kaya naka-time in ka na. Pag ikaw ay pumasok ng 7:30, ang tawag sa iyo ay, ang tawag doon ay, ang tawag? Maaga o late? Maaga. Pag ikaw pumasok ng 8:30 or 9, ang tawag doon ay? Late. May standard kasi. Amen. So, ganun din po sa pagbibigay. Para malaman natin kung generous o kuripot o hindi generous yung ating pagbibigay, dapat merong panuntunan. Amen po ba? Amen. Pastor, di ba, ang sabi naman ng Bible, 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ang bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang puso. Paano kung yung ayon sa aking puso, mababa doon sa standard? Okay lang. Ibigay mo yan. Kung mababa sa standard, ayon sa puso mo yan Pagpalagay natin, okay yung gano'n. Pero kunyari, nagtatrabaho ka ulit. Tapos yung sweldo mo, nakadepende sa pasya ng puso ng amo mo. Okay lang mo sa iyo. Una-una kasi alam mo. Kunyari, okay yung heart ng amo mo, masaya siya. Sasabihin sa iyo, okay, dahil nagtrabaho ka, masaya mo, kailan papasweldo kita. Sumunod na linggo, wala akong samod, wala akong sweldo. Papayag tayo. Sino papayag mo?
Sino ba payag? Di ba? Kaya sabi ayon sa pasya eh. Ayon sa pasya ng puso eh. Kung ayaw kita pasweldoin ngayon kasi yung pasya ng puso ko, kahit magtrabaho, okay lang po ba sa inyo? Okay lang? Sino ba nagtatrabaho at okay lang yung gano'n? Magtrabaho, tapos yung kanyang sweldo, ayon sa pasya ng puso ng kanyang amo. Pag okay siya, papasweldo. Pag hindi okay, hindi magpapasweldo. Sino ba payag? Wala. Wala po ba? Kung tayo po na nagtatrabaho, ayaw natin ng gano'n, at sinasabi natin unfair, bakit kapag ginagawa sa Diyos, justify yun? Amen. Bakit kapag ginagawa sa Panginoon, pwede? Kasi iba kasi Di ba? yan. Nandiyan po ba tayo? Understanding naman si Lord. Dito po yung kahalagahan ng malinaw na basihan. Ganun din po sa pagbibigay. Hindi natin pwede sabihin, Lord, ang ibibigay ko lang sa iyo ay kung ano lang ang nararamdaman ko na dapat dito. Sa kanya pwede, pero sa atin hindi. Di ba? Pag sa atin ginawa, unfair. Pero pag ginagawa natin sa Lord, okay na. Church, yung passage na yun, ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang pasya. Ang purpose po noon, hikayatin tayo na magbigay na may tamang motibo. Hindi para hikayatin tayo maging kuripot. Hello? Nandiyan po ba tayo? Nakikinig po ba tayo mga kapatid? Minsan kasi kinukuha natin yung talatang yun para hikayatin. O kaya, kumbinsihin natin yung ating mga sarili, ito lang, kung ano yung pasya, kahit wala din sa standard. So, ginagawa natin kuripot yung ating mga sarili at ginajustify natin yung ating mga kakaliputan dahil po yung talatang yun. Hindi po gano'n ang pagkagamit ng talata, kapatid. So the whole of the tithes in the New Testament is the standard. Ito po yung standard na pagbibigay ng isang Kristiyano na nag-aaral ng disiplina ng pagbibigay. Ang totoong generosity, mga kapatid, hindi bumababa sa standard. Sa halip, hinihigitan ng standard. That's generosity. Ang unang iglesia po, sa Acts chapter 2 hanggang chapter 4, nagbenta nga po sila ng mga ari-arian para lang makatulong sa mga nagugutom ng panahon po nila. Ibig sabihin, lampas sa 10% yung binigay nila sa church. At para sa marami ngayon, ang kapatid, ang 10% po, magandang simula po yan ng disiplina sa pagbibigay. Yun po, kung gusto mong maging disiplinado pagdating sa pagbibigay mo sa Lord, simulan mo doon sa 10%. Hindi yung bababa ka doon. Hindi po yun matutong favors. Amen? Nandiyan po ba tayo? Ngayon mga kapatid, siyempre hindi po naman mapipilit ang marami sa atin. Kung talagang ayaw natin sumunod sa tithing, dahil sinasabi natin, under nga tayo ng New Testament, okay, walang problema ron. Magbigay ka under the New Testament, pero siguraduhin mo na hindi bababa sa standard, hindi bababa sa sukatan, kung ibinibigay mo. Kasi under the New Testament, type of giving yung gusto mong gawin eh. Amen? So, pag sinabi proportional giving, ibig sabihin, you give according to what God has given you. Pinagpaalala ng 10 milyon, bibigyan mo ng 1,000 yung church. Is that proportionate giving o proportional giving? Hello? Pinagpala ka ng 1 milyon, bibigyan mo ng 500 yung church. Proportional giving. Ang tawag doon. Deuteronomy 16 verse 17, nasabi po ng Bible, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Kung paano pinagpala ng Panginoon, ganun din. Ang nangyayari kasi kung nagpapala tayo ng Panginoon, sa halip na tataasin yung standard of living natin, mas pinatataas natin yung ating standard of living. Kaya tuloy ang natitira, yung kakarampot, yun ang ibibigay natin sa Panginoon. Pero binless natin. Amen? So mga kapatid, ang sukatan, tithe, dapat mas mataas sa tithes kasi yun yung tinuturo na yung covenant. Ipinapahayag din doon na ang pagiging generous o mapagbigay ay likas na bunga ng tunay na pananampalataya.
So under the New Testament, giving, generous giving is encouraged. Pangalawa, under the New Testament, intentional giving is encouraged. Alam niyo po kung ano intentional giving? Sabi po ng 1 Corinthians 16 verse 2. On the first day of each week, you should each put aside a portion of the money you have earned. Don't wait until I get there and then try to collect it all at once. Tinutugay po ni Pablo dito yung unang araw ng linggo na mula pa noong simula pinagdala bilang araw po ng ating pagsama-samang pagsamba. Yung tinatawag niyang first day of each week. Okay? Sa panahon natin, ito yung panahon na ganito. Amen? Sa panahon na sa generation natin, mga kapatid. So, dito po, tinuturuan tayo ni Pablo ng pagbibigay biblically, pinagdarasal, pinagpaplantuhan. Hindi po ito ura-urada, hindi po magkano lang. Hindi pag, oras ng pagbibigay sa kanyang magbibisal, sa kanyang pupulot. Hindi po. Hindi ganon ang tinuturo ng New Testament. Kundi, ito po ay pinaplano, pinagpipray. Hello? Hindi ito bigla ang desisyon na sa huling sandali, mag-aalok ka tayo sa bulsa para lang may maibigay kung anong barya o lukot na pera kapag oras na ng pagbibigay. Hindi po gano'n. Hindi po yan pagkaalay ng maayos sa kataas-taasan Diyos. Amen. Ang pagbibigay po dapat maingat na inilalaan at itinatabi dahil ito po ay para sa kahalagan ng Diyos. Ito po ay sadyang pag-aalay bilang pagsamba. Worship. Alam niyo po sa Old Testament, pag nag-worship, pinipili nilang mabuti, inaayos nila walang pakintasan. So, ganun din yung ating pagbibigay. It is our worship to the Lord. Kaya po ito'y pinagdarasal, pinaglalaanan. Amen? Itinatakda, hindi po basta-basta, ay, kaya na. Tapos, saka ka na mag-decide ng araw na, hindi po ganun. Mga kapatid, hello? Yung ibig sabihin nito, tinitingnan po natin yung ating kita, yung ating gastusin, pinagdadasal natin ito, sinasabi Panginoon, lahat po ng ito ay galing sa inyo at masaya po akong itatabi ang bahaging ito para ibalik sa iyong gawain. Ganun po. Kaya napapansin po natin sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, kung kailan giving na, kailan sila mag-decide. Hindi po ganun. Sabi niya, Apostol Pablo, pansinin niyo po, basahin po natin ulit. On the first day of each week, you should each put aside a portion of the money you have earned. Don't wait until I get there and then try to collect it all at once. Hindi yung pag nandiyan na ako, saka kayo mag-antag doon. Magkakanda ugaga na magbigay hindi. Dapat inaayos ninyo, pinaplano ninyo, pinagpipray ninyo, sabi ni Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. So, ang ating pagbibigay ay handog pasasalamat sa pagbibigay ng Diyos sa lahat ng mga bagay na meron tayo. Ito po ay pagkilala sa kanyang pagpapala at pagpapakita na tayo po ay sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Ayun po, kaya po dapat ito po ay intentional. Pagbigay sa atin, Lord, ang aking pinita. Ngayon, ito yung aking ibibigay ko. Salamat sa mga pagpapala. Ito yung aking ibibigay. At masaya kami na ibibigay itong amount. Amen? Amen. Hello? Tandaan natin ang ating inaalayan ay Diyos na banal, the Most High God. Tapos maraming mga Christian nagbibigay lokot yung pinakaluma, yung halos sinuhip na lang yung nagdudod ko. Minsan may nagbibigay pa ng fake eh, no? So, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 7b, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Sa salitang Greek po, na isinalin dito na cheerfully,
ay hilarious. Pagsabi nga po hilarious. Dito po magaling yung salita, hilarious pala, dito po nagmula yung salita hilarious. Pag hilarious po, paano yung sabihin? Makakatawa. Parang ganun, di ba? Amen? Galak. Amen? Yun po ibig sabihin ng hilarious, masaya, tumatawang malakas. Pero hindi po ibig sabihin nito na dapat tayong tumawa ng malakas habang tayo may nagbibigay. Yung iba, may nakita akong church na ito mga kapatid, pag-giving na, nandun sila sa gilid, talagang tuwa sila, talagang masasaya sila, tapos habang sila ay naglalagay doon sa kanilang box, masaya sila, tumatawa sila. Pero hindi po ganun. Pwede natin gawin yun, pero hindi po ganun yung ibig sabihin nito. Mga kapatid, ibig lamang sabihin nito mga kapatid, ang pagbibigay natin ay dapat puno po ng ligaya, puno po ng katayakan. Yes. Pusa. Hindi yung parang, isang man ang pagbibigay, marami na naman maghamon yan. Hindi po ganun. Kunyari, may nasa, kas nasa sa pagbibigay, pag tayo ka lang dito, nayayamot na yun. Amunin na naman kami. Hindi po ganun. Pag ganun mga kapatid, huwag na lang po tayo magbigay. Hello? Huwag na lang tayo magbigay. Pag ganun po ang ating attitude, keep your money for yourself. Huwag na. Totoo lang, huwag na. Amen mo? Ano sabi ni Paul yan? Amen. So, yung pong pagiging masaya, ito po yung damdamin po ng isang taong ang kanyang isip ganito. Parang sinasabi niya, hindi ako makapaniwala na magagamit ko yung pera ko, hindi ako makapaniwala na magagamit ko yung kung anong meron ako para itayo ang mahalap ko lang ng kaharian ng makapangyarihan Diyos. Napakalaking privilege ito sa akin. So ganun pong ibig sabihin ng hilarious. It is my privilege to be a part of God's ministry. Pribilehiyo para sa akin ang maisulong, maitatag ng palago ang gawain ng Panginoon.